Hello po, kumusta? Unang-una, thank you so much po sa walang sawang pagsuporta sa channel na ito. Ang daming ganap sa buhay ko last month. May masaya at meron ding nakakainis. Pero doon na lang tayo sa masaya. Hindi dapat ina-entertain ang mga bagay na makapagbibigay ng stress sa buhay natin. Salamat nga po pala sa mga nagsishare at nagla-like ng videos natin. Lalong-lalo na sa mga nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat dyan. Sana okay lang kayong lahat. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Rain. Soft mask po ako. Isa lang akong simpleng mamamayan na walang maipagmamalaki. Unang-una, wala akong stable na trabaho. Rumaraket lang ako ng kung ano-ano. Nagsusumika para may makain sa araw-araw. Meaning, hindi ako mayaman. Walang something special sa akin. Yan ang insecurity ko sa buhay. Tuwing nagagawi ako sa FB o TikTok at may nakikita magjowang babae ay lagi ako nakakaramdam ng inggit. Inggit dahil naitatak ko na sa isipan ko na kaya meron nag-i-stay sa kanila na babae ay dahil mayaman sila. Kaya nilang i-provide ang needs and wants ng girlfriend nila. Yun ang tumatak sa isipan ko dahil yun ang naging dahilan kung bakit ako iniiwan ng mga nagiging girlfriend ko. Aaminin ko, sa umpisa kasi galante pa ako. Tapos kapag sinagot na ako, doon na nila malalaman ang totoo, na wala akong pera. Na hindi ko sila kayang ma-date kahit sa mumurahing samgyupsal lang. Bale dalawa sila na iniwan ako dahil hindi ako financially stable. After nun wala na. Hindi na ako umulit. Hindi na ako sumubok manlikaw. Sabi ko pa nga sa sarili ko, mag-GF lang ako kapag financially stable na ako. Pero paano? Paano ako makakahanap ng maayos na trabaho? Hindi naman ako nakapagtapos. Hindi rin ako magaling mag-English. Isang araw napag-utusan ako na mag-deliver ng paninda sa isang tindahan sa May Quiapo. Absent kasi yung tauhan nila. Bali labandera nila ako at ng mga araw na yon ay wala naman akong racket kaya tinanggap ko ang trabaho. Dito ko nakilala tawagin na lang natin siyang Loisa. Siya ang may-ari ng tindahan na pagdadalhan ko ng mga paninda. Sasabihin ko na rin agad na single mom siya at meron siyang 2 anak. Aaminin ko, nagandahan talaga ako sa kanya nang una ko siyang makita. Maputi kasi siya at maamo ang mukha. Mabait din siya dahil yung way ng pagsasalita niya ay ramdam mo na hindi siya matapobre. Sobrang nagpapakumbaba. Sandali lang din naman kami nakapag-usap dahil kailangan ko na agad na makabalik kina Sir para maibigay ang bayad ni Miss Loisa. Wala naman sana talaga akong plano na magpapansin kay Miss Loisa, pero para kasing may kung anong bagay na humahatak sa akin papunta sa kanya. Isang beses ko pa lang siya nakita pero hindi na siya naalis sa isipan ko. Sa lahat ng ginagawa ko ay lagi siyang pumapasok sa isip ko. Nangangarap na ako na kung ano kayang feeling na maging GF siya. Ng mga panahon na yan ay hindi ko pa alam kung single siya. Libre lang naman kasi mangarap, diba? Hindi rin naman ako umaasa na papatulan niya ako dahil wala naman ako may pagmamalaki sa kanya. Mahirap lang ako. Kahit kaibigan lang. Masaya na ako kahit maging magkaibigan lang kami. Nakaisip ako ng idea para makita ko ulit siya. Kahit alam kong imposible, ay sinubukan ko pa rin na makipag-usap kay Sir na if ever na may deliver kay Miss Loisa, ay kung pwedeng ako na lang ang maghahatid sa kanya. Siyempre hindi pumayag si Sir dahil meron naman talaga siyang tauhan na gumagawa nun. Nadismaya ako. Dumating na din ako sa point na yung mismong tauhan na ni Sir ang kinukulit ko para ako na lang ang magde-deliver kay Miss Loisa. Pinagtatawanan na lang nila ako dahil alam daw nila kung bakit pinipilit ko sila. Huwag na daw akong umasa dahil hindi daw pumapato sa tomboy si Miss Loisa. Lalo pa nilang ibinaba ang pagkatao ko na sabihin nila na talong daw ang gusto ni Miss Loisa at hindi daliri. Doon ko napagtanto na wala na yata akong pag-asa na makita ulit si Miss Loisa. Hindi rin naman kasi pwede na basta-basta na lang akong pupunta sa pwesto niya nang walang dahilan. Makalipas ang ilang linggo, medyo nabubura na sa isipan ko si Miss Loisa nang biglang lumapit sa akin si Joey, isa sa mga tauhan ni Sir. Tinatanong niya ako kung may gagawin daw ba ako kinabukasan. Baka daw gusto kong sumama sa pag-deliver ng paninda kay Miss Loisa. Nanlaki ang mga mata ko.
Bigla akong na-excite. Si Joey nga pala yung isa sa mga nantitrip sa akin dati nung nakikiusap ako sa kanila na isama ako kapag pupunta sila kay Miss Loisa. Mabait naman pala mga loko kahit papano. Sinabihan niya ako na agahan ko daw dahil 6:00 ng umaga sila aalis. Kahit anong oras pa yan, sisiguraduhin kong ready ako. Hindi na nga ako nakatulog ng maayos. Gusto ko na mag-umaga para makita ko na ulit siya. Hindi ako nag-expect ng kahit ano. Makita ko lang siya, masaya na ako. 4:00 ng umaga gising na ako. Todo forma ako with mumurahing pabango para maging presentable ako kay Miss Loisa. Kinakabahan ako pero masaya ako. Pero kinakabahan ako pero masaya ako. Ang gulo, no? Ano sasabihin ko? Kailangan ba may sasabihin? O pwedeng ngingitian ko na lang siya? Hindi ako nag-expect pero gusto kong mapansin niya ako. Gusto kong makita niya ako. Gusto kong makilala niya ako. Gusto kong malaman niya kung anong pangalan ko. Kailangan kong magawa lahat yon sa kaunting minuto na nandun kami. 5:30 ng umaga nang makarating ako sa compound ni na Sir. Ilang minuto na lang ang nakalipas ay nagbiyahe na kami. Naka-utility van kami dahil medyo madami ang pupuntahan naming tindahan. Katabi ko sa harap si Joey at habang papalapit kami ay lalong bumibilis ang kabog ng dibdib ko. Nang malapit na kami ay natanaw ko agad siya. Hindi ko alam kung bakit nasa labas siya ng mga oras na yon, pero napangiti ako nang makita ko siya. Tinukso pa ako ni na Joey. Ito din kasi ang problema sa akin. Laging halata sa facial expressions ko ang mga nararamdaman ko. Good morning, te. Bungad ko yan kay Miss Loisa. Nakangiti siya sa akin habang binabati din ako ng magandang umaga. Naramdaman kong uminit ng bahagya ang mga pisngi ko. Hindi ko maitago ang kilig na nadarama. Napatungo na lang ako at nakitulong kina Joey sa pagbuhat. Habang nagbubuhat, paminsan-minsan akong sumusulyap kay Miss Loisa. Kusa ako napapangiti tuwing napapatingin ako sa kanya. Sobrang saya ko ng mga oras na yon. Di ko alintana ang pagod sa pagbubuhat. Rain! Rain ang pangalan mo, di ba? Tanong sa akin ni Miss Loisa. Napatigil ako at napatingin sa kanya. Oo te, bakit po? Kinakabahan ko naman sagot. Napansin ko ding nangingiti ang mga kasama ko. Alam ko nagpipigil lang sila na tuksuhin ako. Parang hindi ka ata nila kasama na nakaraan. Tanong nito sa akin na lalo ko namang ikinakilig. Pakiramdam ko tuloy lagi niya akong hinahanap. Doon ko napag-alaman na hinanap pala ako ni Miss Loisa kina Joey nung huli silang nag-deliver dito. Kaya naman pala naisip ng mga pahinante na isama ako. Nang araw din na yon, alam niyo bang pasimpleng hiningi sa akin ni Miss Loisa ang number ko? Nalaman niya kasi na rumaraket lang ako at nais daw niya makatulong sa akin. Marami daw siyang kakilala na baka sakaling mga ilangan ng serbisyo ko. Kinagabihan, may nareceive ako na text galing kay Miss Loisa. Rain, punta ka sa store sa Sabado. Hindi ko alam kung bakit pero napasabi na lang ako ng sige po sa kanya. Naisip ko na lang na baka may ipapatrabaho sa akin. Araw ng Sabado, pumunta ako sa store ni Miss Loisa. Nakita ko naman agad siya. Tinanong ko siya kung anong gagawin. Nakangiti lang siya sa akin at may ibinulong. Birthday kasi ng anak ko. I-invite lang kita at magpapatulong din sa pagliligpit. Sumakay kami sa kotse niya. Sa may QC pala sila nakatira. Sakto lang ang laki ng bahay nila pero maganda ito. Alam mong may kaya nakatira. Kaunti lang ang bisita. Parang sila-sila lang na pamilya at kaunting mga kaibigan. Ipinakilala niya ako sa magulang niya. Nakangiti naman ang mga ito sa akin. Na-meet ko din ang dalawa niyang anak. 2 batang babae na kay puputi. Manang-mana sa mami nila. Tinanong ko si Miss Loisa kung asan ang asawa niya. Inismiran niya ako at sinabi na wag na daw ako maghahanap ng wala. Gets ko na agad kung anong ibig niya sabihin. Iniwan niya ako saglit pero sinabihan niya ako na kumuha na lang daw ako ng pagkain. Nakaupo lang ako doon, kumakain mag-isa habang tinititigan ng paligid. Ang ganda ng bahay niya. Doon pa lang na-realize ko na walang-wala ako kay Miss Loisa. Malabo na magustuhan niya ako. Wala ako may pagmamalaki sa kanya.
Nakakalungkot lang isipin na sobrang baba ako talaga sa lahat. Wala na atang mas mababa pa sa akin. Busog ka na ba? Meron pa dun oh, kumuha ka pa. Wika ni Miss Loisa. Nagulat pa ako dahil hindi ko napansin na nasa harapan ko na pala siya. Pasensya na nabisi lang kasi sa kusina. Kumain ka pa. Mamaya pa kita ihahatid, bahala ka dyan, ikaw din. Dagdag na wika pa ni Miss Loisa. Sige po ate, mamaya po, kakain po ulit ako. Nangingiti ko naman sagot sa kanya. Ano ka ba? Hindi pa naman ako ganun katanda para tawagin mong ate. Loisa na lang. Pinaalala niya rin sa akin na baka gabihin ako sa pag-uwi dahil sa mga lilinisin. Pero ayos lang sa akin. Masaya ako sa isipin na matagal ko makakasama si Miss Loisa sa araw na yon. Kahit hindi niya ako bayaran ay okay lang. Sa isip-isip ko. Alas 10 ng gabi na tuluyang matapos ang party. Nagpapahinga na ang parents niya dahil medyo napagod na din. Ang mga kapatid naman niya ay nakauwi na rin. Si Miss Loisa at ako na lang ang naiwan dahil si Manang na kasambahay nila ay pinagpahinga niya na rin. Masyado na rin kasi napagod si Manang dahil siya halos ang nag-asikaso ng umaga. Hindi na rin naman ganun karami ang liligpitin dahil yung iba ay inayos na din namin. Habang ako ay naglilinis ay bigla akong tinanong ni Miss Loisa. May boyfriend ka ba? Saglit ako napatigil sa ginagawa. Napatingin ako sa kanya na nakangiti. Sumagot ako ng wala. Kako single ako at patuloy na magiging single hanggat hindi ako yumayaman. Inusisa niya ako sa sagot ko. Bakit naman daw? Doon ko na naikwento sa kanya ang mga nangyari. Sabi niya baka raw hindi ko palang talaga nakikita yung tamang tao para sa akin. At dapat daw na magpasalamat pa ako dahil inilayo ako ng Diyos sa mga taong walang magdudulot na maganda sa akin. Nakapagkwento na rin siya ng tungkol sa ex-partner niya. Adik raw ito at madalas siyang bugbugin. Buti na nga lang daw at hindi pa sila nito kasal. May trauma na daw siya sa mga lalaki. Nabanggit niya rin na nagkaroon siya ng karelasyon na lesbian. Hindi nga lang daw sila nagtagal dahil pineperahan lamang siya nito. Malapit na ako matapos. Nakita ko rin na pagod na si Miss Loisa at mukhang hindi niya na ako kayang ihatid pa uwi. Sinabi ko magko-commute na lang ako pa uwi pero hindi siya pumayag. Ihahatid daw niya ako lalo na at malayo pa ang uuwian ko. Maya-maya ay biglang umulan na malakas. Sobrang lakas na akala mo wala nang bukas. Ang ending hindi na ako nakauwi. Baka daw kasi abutan pa kami ng baha. At dahil doon ay inaya na lang niya ako na uminom kami. Kaunti lang naman. Umiinom kami habang nanonood ng GL sa Netflix. Nag-e-enjoy daw kasi siyang manood ng mga ganon. Nasabi niya sa akin na masarap daw magmahal ng less. At kung papipiliin siya ay less ulit ang gugustuhin niya makarelasyon. Dahil sa tama ng alak ay bigla akong nagtapat sa kanya. Sinabi kong crush ko siya nung una ko pa lang siya nakita. Nabanggit ko rin kung paano ako nakiusap sa mga katrabaho ko na isama ako para makita siya. Imbes na magulat ay pinagtawanan niya pa ako. Ang cute ko daw pala magkagusto. Inilapit niya ang kanyang mukha sa akin. Hinalikan niya ako sa pisngi. Gagantihan ko sana siya ng halik sa labi pero bigla niyang inilayo ang kanyang mukha. Nangingiti niya sinabi na bawal daw. Hindi pa pwede. Ginalang ko naman ang kanyang desisyon. Sa sobrang kalasingan ay sa sala na kami nakatulog. May carpet kasi doon. Nagising na lang ako na magkatabi kami at nakayakap pa ako sa kanya. Dahan-dahan kong tinanggal ang braso ko sa pagkakayakap. Namalaya niya ito at nagising. Bigla siyang tumayo at baka daw makita kami ng pamilya niya. Siguro mga alas 5 pa lang yun ng umaga. Tuluyan na siyang bumangon para ipagtimpla ako ng kape. Kain daw muna ako bago umalis. Habang kumakain ako ay nagpaalam siya sa akin na maliligo daw muna siya. Naggagayak na din kasi siya para pagkatapos niya ako ihatid ay diretso na siya sa kanyang tindahan. Nandun lang ako nakaupo. Kumakain pero ang isip ko kung saan na napupunta. Nangangarap na naman na sana maging sa akin siya. Ang lakas na ng tama ako kay Miss Loisa.
Gusto ko maging parte ng maganda niyang pamilya. Lumabas siya galing toilet na nakatawel lang. Ang bango-bango niya. Humahalimuyak sa buong silid. Tinanong niya ako kung gusto ko daw muna mag-shower. Pahihiramin na lang daw niya ako ng pamalit. Tumanggi naman ako. Kako sa bahay na lang ako maliligo. Pagkatapos niya akong bayaran, ay tuluyan na kaming umalis. Yun na ang umpisa ng madalas na pagkikita namin ni Miss Loisa. Aaminin ko, simula na magkakilala kami ay lumaki talaga ang kinikita ko. Never na ako nabakante. Nangako kasi sa akin si Miss Loisa na tutulungan daw niya akong umangat. Dati lagi pa akong pumupunta kina Sir at nagtatanong ng kung anong pwedeng trabaho na gawin sa kanila. Pero simula na makilala ko si Miss Loisa, ay literal na paglalaban na lang ginagawa ko kina Sir. Naging open na din ako sa feelings ko kay Miss Loisa. Tinanggap niya ako ng buong buo kahit alam niyang mahirap lang ako. Araw-araw kong pinaparamdam sa kanya na hindi siya magsisisi kung magiging kami. Hindi ako magiging katulad ng mga ex niya. Ilang buwan lang ang lumipas, isinagot niya na ako. Tumigil na din ako sa paglalaba kina Sir. Naging kahera na kasi ako sa tindahan ni Miss Loisa. Sa kanya na din ako nakatira. Tanggap naman ako ng parents at mga anak niya. Meron na din ako naiipon kahit papano. Sa tulong na din ni Miss Loisa. Bala ko din kasi magtayo ng sariling negosyo balang araw. Minsan naiisip ko, ang sarap pala sa pakiramdam na makahanap ng tao na hindi titingin sa financial status mo at lalong hindi ka mamaliitin bagkos tutulungan ka pang umangat. Sa panahon kasi ngayon, mahirap na makahanap ng ganong klase ng tao. Kaya sobrang swerte ko din talaga na nakilala ko si Miss Loisa. Na nagtagpo kaming dalawa. Lesson na din sa akin to na dapat hindi ko inuuna ang yabang lalo na kung hindi ko kayang panindigan. Mas okay pala na sa una pa lang, ipakita mo na agad kung sino ka at kung ano lang ang kaya mong ibigay. Kasi kung para sa'yo talaga kahit gaano pa kalayo ang agwat ng estado niyo sa buhay.